Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 31 March 2024. Last day na ng March. Nandito na tayo sa Kawikaan chapter 6. Basa. Mga dagdag na babala. Kawikaan chapter 6 verse 1. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Verse 2. Ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Verse 3. Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya, ay makiusap, sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Usong-uso yung reference dito dyan guys. Kaya huwag kayong pumayag na maging reference or magiging, ano ba tawag nun? Kasi karamihan ng mga nangungutang dito, yun, ganyan. Parehong-parehong ganito. Verse 3, kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Kasi diba guys, yung mga iba nangungutang tapos hindi nagbabayad, ngayon yung kolektor, sinisingil sila, inaakit sila sa bahay, syempre. Yung mga amo na ayaw ng syempre, tiniterminate sila. Mga ganun. Kasi nga, yung pagka hindi ka nagbabayad, kinukult sila ng kolektor. Nawa ganyan din sa atin, no? May kolektor din tayong tiga-singil. Kasi yung mga nangungutang sa akin, hindi talaga nagbabayad pa. Okay. Tsaka yung mga investment. Parang sa papel lang eh. Okay, nandito na tayo sa Aklat ng Kawikaan, chapter 6, verse 4. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Verse 5, iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. Verse 6, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya ay masdan mo at na ikaw ay mamulat. Verse 7, kahit sila'y walang pinonong, sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Verse 8, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Verse 9, mahaba-haba ito guys. Verse 9, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan, kailan ka babalikwa sa iyong pagkahimlay? Ako guys, nagpapagising talaga ako kay Father God tuwing madaling araw. Kaya hindi tayo nagtatagal sa higaan natin. Talagang gumigising tayo. Okay, verse 9. Hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan, kailan ka babalikwa sa iyong pagkakahimlay? Verse 10. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghahalok-kip-kip. Verse 11, samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Verse 12, taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan, kanyang dala-dala. Verse 13, ang mata ay ikikindat o kaya ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Verse 14, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Verse 15. Pakisabayan ako. Para, ito kasi guys is na to, yung kawikaan kasi is parang teaching na siya ng mga dating guro ng Israel. So, yun. Parang ina-advisean ka na, tinuturuan ka na. Ulitin natin ha. Verse 14. Kawikaan chapter 6 verse 14, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Diba lagi ko sinasabi sa inyo, pag magbasa kayo ng aklat, lagi niyong babasahin yung nilalaman tsaka yung panimula. Kaya alam na natin yung aklat ng kawikaan is puro turo, puro aral, puro advice sa atin.
Kawikahan chapter 6 verse 14, ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Verse 15, dahil dito kapahamakan niya ay biglang darating, sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. Verse 16, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Verse 17, kapalaluan. Pitong bagay guys yung ayaw ni Yahweh. Yung kinasusuklaman niya talaga. Verse 17, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Verse 18, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod-tulin sa landas ng kasamaan. Verse 19, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Babala laban sa pangangalo niya. Kawikaan chapter 6 verse 20, ang aking anak, utos na nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Verse 21, sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip. Verse 22, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay at sa pagtulong mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Verse 23, pagkat ang utos ay ilaw ang turo. Pagkat ang utos, sa verse 23 guys, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw. Ulit. Kawikaan chapter 6 verse 23, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Verse 24, ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapang-akit niyang salita, ngunit puno ng daya. Verse 25, huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paakit sa tingin niyang mapungay. Verse 26, babaeng masamay maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Verse 27, kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya di masusunog niyon. Verse 28, kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa. Verse 29, ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magduro sapagkat ito ay masama. Verse 30, ang sinamang magnakaw ay tiyak na nagkasala, kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Verse 31, ang bayad ay makapito kung siya ay mahuli, ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Verse 32, ngunit ang nangangalo niya ay isang taong mangmang, sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Verse 33, ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili, ang kanyang kahihiyan hindi na niya mababawi. Verse 34, sapagkat ang panibugho sa tao ay naguudyok, ang puri nga ay ibangon kahit buhay ay malagot. Kawikaan chapter 6 verse 35, wala kang itutumbas para kamtin ang patawad, kahit gaano pa kalaki sa kanya ay ibayad. Kawikaan chapter 7 verse 1, aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Verse 2, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal, turo ko'y pahalagaan tulad ng iyong mga mata. Verse 3, ito itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Verse 4, ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik. Verse 5, pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalon niya, nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Ang babaeng mapangalon niya. Kawikaan chapter 7 verse 6, ako ay dumungaw sa bintanang bukas at ako'y sumilip sa pagitan ng rihas. Verse 7, ang aking nakita ay maraming kabataan, ngunit may napansin akong isang mangmang. Verse 8, naglalakad siya sa may panulukan, ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Verse 9, tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa sa lalim ng hating gabi kapag tulog na ang madla. Verse 10, ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan, mapang-akit, mapanlinlang sa masagwang kasuotan. Verse 11, maingay ang kanyang boses, kilos niya ay maharot, di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Verse 12, ngayon sa lansangan,
Maya-maya sa liwasan, walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Verse 13, lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik at ang kanyang sasabihin punong-puno ng pang-akit. Verse 14, nasa amin ngayon ang marami kong mga handog katatapos ko lang tutin ang panata ko sa Diyos. Verse 15, ako ay narito upang ikay salubungin, mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Verse 16, ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal ng buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Verse 17, ito'y aking winisikan ng pabangong mira bukod pa sa aloy at mabagong kanila. Verse 18, halika at bigyang daan damdamin ng isa't isa, ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Verse 19, ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malaya pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Verse 20, marami ang baon niyang salapi, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Verse 21, sa salitang mapang-akit ang lalaki ay nahimok, sa matamis na salita damdamin niya ay nahulog. Verse 22, maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod, mailap na usa sa patibong ay nahulog. Verse 23, hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya na malayang buhay pala ang katumbas. Verse 24, kaya nga ba aking anak, sa akin ay makinig at tinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Verse 25, huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Kawikaan chapter 7 verse 26, sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Verse 27, Kawikaan chapter 7 verse 27, sa bahay niya ay nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Ulitin ko guys yung verse 27. Sa bahay niya ay nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. So, bukas na itong papuri sa karunungan, yung chapter 8 ng Kawikaan guys. May oras pa ako pero 1 minuto na lang, kaya bukas na ito. 01 April 2024. Bye everyone. God bless.